wait. It has been 15 years since our first cruise experience. And for almost every year since, nakapag-sail na kami with various cruise lines. Nakapag-cruise na kami to Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, China, and Japan. But may isa pang destination dito sa region ang hindi pa namin nabibisita by cruise ship. Korea. And isi-share namin sa inyo yung preparations na ginawa namin, the full check-in and boarding process, and pati na rin yung buong itinerary. Hey there, Tipeter! I'm Vince. Recently, ay na-invite kami ng Royal Caribbean to sail on board Spectrum of the Seas ulit. It would be our 4th time sa barkong to. But we still accepted kasi, una, sabi kasi ni Yosh, ibibigay niya ang slot niya kay Ces, ang co-host namin sa TPT Podcast, para ma-experience din niyang mag-cruise for the first time. And yung second reason ay yung ruta. It would be sailing to Busan. Hindi naman na namin first time sa Korea, but never pa kaming nag-cruise papunta doon. And never pa kaming nakatungtong sa Busan before. So off we sailed to Busan! Wala sa bingo card ko ang mag-sail under the Guangan Bridge, but there we were. Pero wait. Let's start from the very beginning. Royal Caribbean Spectrum of the Seas is now based in Shanghai. Actually, nagpapalipat-lipat ang home port nito between Shanghai and Hong Kong. And mula dito, nagsisail ito to Japan and Korea. In particular sa Korea, may sailings to Seoul via Incheon, Busan, and Jeju Island. In our previous video, dinetalya namin kung magkano ba ang ganitong cruise and ano ang usually included. If interested ka sa booking process, isearch nyo na lang yun dito sa channel natin. Ilalagay na lang din namin ang link sa description. You can also check out www.cruising.com.ph, which is managed by the official representatives ng Royal Caribbean sa Pilipinas. Pwede nyo i-explore yan and mag-check ng mga updated rates. If gusto niyo makatipid, use our promo code WORTHIT for 5% off the cruise fare. We also credited for every booking using this code. Pero, okay, ano ba ang naging experience namin? Let's start sa preparations. Step 1. Complete the requirements. Una sa lahat, before your sailing date, make sure na meron ka ng mga to. Una dyan ang passport. Dapat valid and may at least 6 months pa na validity. I-photocopy mo rin ang bio and signature pages niyan kasi kailangan din yan when boarding. And dahil sa Shanghai mag-start ang cruise, kailangan mo ng China visa. Actually, pwede mo namang i-avail ang 24-hour free transit. Kasama naman ang mga Pinoy dyan. Basta you can get a temporary entry permit by showing your onward ticket na dapat ay scheduled within the next 24 hours. Accepted ang cruise booking dyan. Pero kami kasi, to be safe, we just apply for double entry China visa. For Korea naman, kung Jeju Island ang port of call or stop, visa-free naman yan. Pero for any other destination in Korea, kailangan na ng Korea visa. Since Busan ang stop natin sa sailing na to, kumuha kami ng Korea visa talaga. Kung ang itinerary mo ay may stop sa Japan, hindi mo kailangan ng Japan visa kasi visa exempt ang mga passengers ng registered cruise ships. Sunod, credit card. Magdala ka rin yan. And i-print mo na rin ang luggage tags na kasama sa mga e-documents na sinend sa'yo when you book your cruise. Ganito yung itsura niyan. Yan, ganyan. Kita nyo sa screen. I-download mo na rin ang Royal Caribbean app and i-print ang Set Sail Pass. Ganito ang pagkuha niyan. Step 2. Check-in online. You can check in via website or the Royal Caribbean app 3 days before your sailing date. Mas maganda sa app para mas masanay ka na rin kasi very useful din ang app na yan kapag nagko-cruise ka na. Madali lang naman mag-check-in. Just fill out the form and follow the steps. May part lang na kailangan mo mag-selfie or mag-upload ng photo. May page din dyan na tatanungin ka kung ano ang arrival time na preferred mo. Whatever you choose, don't be late para hindi madelay ang pag-board mo kapag sailing day na. After mo mag-check-in, you'll be issued a Set Sail Pass. Print it out kasi kailangan mo rin yan to board.
Step 3. Pack right. Bukod sa mga requirements na sinabi ko kanina, make sure na may dala ka ring USD na cash para just in case magka-problema ka sa credit card, may backup kang pambayad. Dala ka rin na travel adapter and toothbrush and toothpaste. Shampoo and soap lang ang provided sa cabin. Kami, we like bringing 2 sets of outfit per day. One na pang explore pag daytime and isa pang evening na less casual. Di naman required yan. Personal preference lang namin. Ito naman ang mga hindi mo dapat dalhin. Very obvious naman most of this. Pero ang gusto kong i-highlight dito ay yung extension cords or power strips. Bawal yan. Mako-confiscate yan sa security. Tapos yung sa alcohol, you're only allowed to bring ng isang sealed na 750 ml bottle of wine. Other than that, bawal mag-akyat ng alcoholic beverages on board. Umpisahan na natin. Arrival in Shanghai. Although possible namang lumipad pa Shanghai on the same day ng start ng cruise, mas pinili namin na dumating dito the day before. Ito rin kasi ang best practice talaga para kahit ma-delay or ma-cancel yung flight, we have enough time to find a solution and hindi kami maiwan ng barko. From Shanghai Pudong Airport, you can reach the city center by MRT, by bus, or by taxi. Kami, this time around, may sundo kasi kami kasi nga arranged by Royal Caribbean ang trip. Pero si Yosh, on a separate occasion, nag-metro siya and he only paid 7 yuan or roughly 65 pesos to Wangpu area. Sobrang mura lang and tumatanggap ang mga entrance gates ng Visa and Mastercard na credit card. No need to buy tickets. Okay din na mag-overnight sa Shanghai kasi it gave us a chance to explore the city kahit sandali lang. 2 years ago, nung last time na we sailed sa Spectrum, ang hotel namin ay malapit sa People's Park. Ngayon naman, dito kami sa Your Cove, Jing'an by Hyatt, malapit sa Jing'an Temple. Ayun guys, so room tour muna tayo. Dito tayo sa Your Cove Hotel, nagstay. Ayan, may 2 single size bed. Then, meron tayong sofa, tsaka table, lampshade, and meron din tayong saksakan. Ayan. Of course, meron din tayong TV. Ayan siya guys. Tapos, meron din tayong socket dito sa bedside. USB-A, port chargers, tapos yung mga switch for the lights. Yan yung beds. At si Seth, sabi niya may best part daw. Free drinks and snacks. Ay talaga? Oh! Cute too. Tapos meron sila pretzel, dark rice, crispy rice, tapos merong soda. May free snack and soft drinks tayo guys. Ayan. And of course, meron din tayong Nespresso. Yun yung mga bullets. Yan din yung electric kettle natin. Ito yung Nespresso machine. And ang daming complimentary water. Tapos yan dito, kinakalkal na ni Ses yung vanity mirror. Kasama na din dun yung sink. Tapos yung mga toothbrush, toothpaste. Hair comb. Ayan, hair comb. Ayan, nandyan din. Toothbrush. Ayan. Nandito din yung hair dryer. Ayan. Then, meron din tayong towels here. Vince, another best part. Japanese Ayan. toilet. Ayan, may Japanese toilet. Punta naman tayo sa toilet room natin. This is one of the best parts again. I-click mo nga. Ah, yan yung flash. So, igaganito ko. Manual pa rin siya binubuksan, guys. Pero, meron siyang remote dito. Ayan o. Ay, ito pala siya. Ayan. So, yun yung butt wash, air, intensity. Ayan, nandito sa side yung mga controls. Yes.
Tapos, dito sa side naman na to, ang ating bathroom. Yan. Yan yung shower natin. Telephone style lang yung meron tayo dito. Yan. Pero, meron tayong shampoo, conditioner, and body wash. And that's it for our room tour. We have 30 minutes, guys, para mag-ready, mag-charge ng lahat ng mga bagay-bagay. Tapos, dinner na tayo sa may second floor lang ng hotel. Then, after nun, free time na natin. I think gagala tayo with Kerwin mamaya. And, yan. Si Jack, tsaka si Kimpoy. Yan. Kasama natin sila. Ayun lang. A few moments later. Ayun guys. So, baba na tayo ng second floor at magdi-dinner. Aga, 5 p.m. dinner. Siyempre, gutom na kami. So, hindi enough yung airplane food for us. Kasama pa rin natin si Ses. Ayun siya. Eat na tayo. Eat. Tara. Quick metro ride lang din, pwede ka nang makarating sa Daban. Okay guys, so nandito na tayo sa The Louis. Lahat ng LV monogram na nakikita nyo yan. As far as the eye can see, ayan. Louis Vuitton shop yan and cafe. Hanggang third floor yan. Yung may nakasulat na Louis sa taas, yan. Cafe yan. Sabi ni Seth sa akin, pwede pumasok dyan. Instead of pumila ka dito, yan, yung pila yung may line na yan, pwede kang umakyat sa escalator sa may kabilang side. Tapos, sa third floor ka pumasok para ma-access yung cafe. Pero ito, lahat, malaking shop din siya. So, if may budget kayo, nakaluwag-luwag, gusto nyo mag-shopping, LV dito, pwedeng-pwede. Okay, so nandito na tayo sa Whitean. Or mas sikat na tawag na Daban. Ganda ng view. Tignan niyo, pakita ko sa inyo. Day 1, embarkation. Eto na, boarding day na. Super excited ako for Ses kasi ito yung first cruise ever niya. And siya rin, walang paglagyan ang excitement niya. At around 11 a.m., nag-check out na kami sa hotel. Ready to go. It's time to head to the cruise terminal. Royal Caribbean uses the Wusongkou International Cruise Terminal dito sa Shanghai. It's also known as Baoshan Port. Do not confuse this with Shanghai Port International Cruise Terminal, which is a completely separate cruise terminal na nasa city center. To get to Wusongkou Cruise Terminal, pwede ka rin mag-bus, metro, o taxi. Check-in and boarding process. Pagdating namin sa cruise terminal, kita na agad namin ang luggage drop-off area. May pila yan, so pumila na rin kami agad. Habang nasa pila, in-attach na namin yung luggage tags na sinend ng Royal Caribbean. Mas gusto namin na dito dinidikit pag nasa terminal na para sure kami na readable yung tags and hindi mawawala. Make sure na hawak mo yung mga important documents mo like yung passport and set sail pass mo. Huwag mo ilalagay sa luggage mo yun kasi kailangan mo yan to check in. Tapos pila ka na para makapasok sa terminal building. May dalawang pila dyan. Yung para sa mga may set sail pass and para sa mga wala. Mas mabilis umusad yung pila ng mga meron na. After na security, may magche-check ng mga documents mo tapos may magdidikit ng sticker na may number, which corresponds to the area kung saan ka susunod na pipila.
Papunta yan sa mga check-in counters. I-check nila dito yung documents mo ulit and mag-fill out ka rin ng isa pang form. Tapos, proceed na sa customs inspection. Sobrang haba ang pila dito and medyo uso ang sumisingit. But, keep your cool. Huwag kang ma-stress. I-scan ulit ang bags mo. Tapos, proceed na sa immigration area. Hiwalay yung pila ng mga Chinese nationals and ng mga foreigners. So, dun tayo sa mga foreigners. Pagkalagpas mo, before ka sumampas sa barko, may magko-collect ng passport mo. Sa kanila na muna yan. Ibabalik nila yan sa'yo sa day before the disembarkation. Kaya dapat may photocopy ka kasi wala kang passport for most of the cruise. If wala kang photocopy, may photocopy machine sa area. Yung area na yun, guys, makita nyo siya na before kayo pumasok dun sa parang main hallway, may malaking signage dun na photocopy area. So, pwede dun. Or makikita nyo yung photocopy machine. Tapos, ayun na! Welcome aboard! This is the moment. Saba. Saba. A moment like this. Some people ito na, Vince. Yung bridge. Yes. Ito na ang bridge between land and the vessel. Woo! Kailangan mo lang umattend ng safety demo, tapos pwede ka mag-lunch muna while waiting for your room to be ready. Yan, first time ni Sis. It says here, the key to your vacation is here. So, ayan. So, when you open the envelope, you get a personalized card with your name on it. O, diba? Sige, let's try to use it. Wow! 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 Alam mo, akala ko part pa to ng room. Yung pala mirror siya. Wow! May sofa, vanity, and then bed, and your very own balcony. Ready? Ooh. Wow! 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 This will be our home for the next 4 nights. Tama, no? Tama. 4 nights. Wow! It's just me and the sea. And a lot of cargo ships. Pagpasok ko, alam mo, para siyang hotel. No? Parang hindi ka nasa boat. Ngayon nga, hindi ko na, nakastop kasi tayo. So, hindi ko nararamdaman na nasa sea tayo. Para siyang hotel. Tapos marami na akong nakitang mga shops. Yun. Umpisa pa lang. sa loob. Oo, pasok muna tayo. May mga itatanong pa. Ay, talaga? Sige. Yun lang! Nakuha ba yun? So, ayan, meron tayong sariling vanity. And then we have, wow, hair dryer. Very important. I think this is the ref. Yes, it is. So, guys, yung free soft drinks natin. Yung free soft drinks natin na nakuha from the other hotel, ilalagay ko dito. Chill natin. Yan. Tapos, let's check the CR. Compact. Very compact. It's okay. Para kang nasa aquarium. Pero kasya naman tayo. See? Wash hands. Poo-poo. And then, and then take a bath. Ang ganda. See? Ay, ganun. Ayan. Nice. Ang ganda, Vince. Maganda ang kwarto. Ito, naloko ko dito eh. Pagpasok natin ng pinto, akala ko ito, another area. But no. Mirror lang siya. Optical illusion. Optical illusion. So, totoo nga nakakalaki ang mirrors. Yun. Ready to relax. See? Hi, welcome. Welcome to you. Welcome to
see you. Just before dinner, we decided na pumunta muna sa top deck to watch the sunset. Iba talaga ang feeling na mapanood ang paglubog ng araw sa laot. Nakakakalma. And nakakagutom rin. Kaya naman, nag-main dining tayo kaagad. Erwin, say hi! Jack, hi! Sila yung makasama natin for this trip. After dinner, nanood din tayo ng Silk Road show sa 270. After the show, nagkayayaan sa Sorrento's Pizza. Kasama ang fellow content creator natin na si Jack Ponpon. Follow nyo rin pala siya. Ang saya niyang kasama, promise. Lalo na sa mga activities. Game siya palagi. Dito na ng cruise natin. 6 a.m. pa lang, gising na kami for our morning run. Yes! Hindi na tayo bumabata, so medyo conscious na tayo sa health and fitness. And sayang din, may running track naman sa top deck, so gamitin natin. After natin tumakbo, bumalik kami sa kwarto, nag-shower, and nag-brunch. Nga pala, buong araw, andito lang tayo sa barko. So, it's a great time to explore the ship and check out the amenities. Unahin na natin ang favorite area namin on board, ang Seaplex. Ito yung activity complex nila. Sa gitna, may basketball court na nagiging tennis court na minsan nagiging area for bumper cars. Minsan nga nagiging din siya area for volleyball. May ping pong tables din, video games, and archery. And yes, in-avail natin yan. Ito try natin ang archery. Pero ito, si Ces ang highlight dito kasi first time niyang gagawin to. Excited ka na ba? Ayun o, nagka-Katniss Everdeen na nga ako eh. Yun na, na-imagine ko. China-channel ko na si Katniss. Oo. Yan. Yan. Ang daming first time ni Ces. Oo, grabe. So, tama, Vin. So, there's a first time for everything. Yes. Try lang ng try. For the people! Ay! For? That's it. Wow! Kahit walang matamaan, happy ako. Kung magutom ka man, may Seaplex Doghouse, serving delicious hot dogs. After nun, nag-proceed kami sa Royal Esplanade to check out yung mga tinitinda na duty-free items like bags, relo, and alahas. Window shopping lang tayo. Masyado pang maaga para bumili ng anything. Bumalik muna kami sa room to rest. Then, tumambay kami sa La Patisserie para magkape-kape. At around 5 p.m., balik Seaplex kami para sa isa pang round ng ping-pong. Sobrang saya namin ni Ces kasi nakakapag-volley na kami ng matagal. Mabagal pero happy na kami doon. Progress pa rin yun guys, for us. Pero sa isip namin, intense na. Sa sobrang intense, nang minsang habulin ni Ces ang bola, ayun, naumpog siya sa may counter and nagkabukol sa noo. Yan. Buti na lang at may medical center sa deck 2 at doon kami pumunta to treat her bump and wound. Ito yung iisang lugar sa cruise na hindi pa namin na-explore and ayaw naming ma-explore. Pero I think this time wala tayong choice. In all fairness, well-equipped and ready ang mga nurses and mababait. Lalo na si Doc Lance na since 2016 pa pala naka-follow sa atin. Hi Doc Lance, thank you po talaga ng marami for taking care of Ces. Dahil may book na palabas sa Royal Theatre, nanood muna tayo ng Showgirl. Tapos, dinner ulit sa main dining. Okay na si Ces. Yan. Huwag na lang nating ipakita.
Oh, ganda pa rin. Oo. Diba? Beauty pa rin. Yung kwento, yung buong kwento sa podcast marireveal. Yes. So, abangan niyo yan sa aming podcast. But, everything 100% okay. Order tayo ng escargot. Tapos yung tofu. And then for the mains, order tayo ng prawns. Jumbo prawns. And then Alaska baked yata yun. Parang dessert. Yes, baked Alaska for the dessert. After that, we call it a night na dahil maaga pa ang gising natin tomorrow. Day 3, Busan, Korea! 5 AM pa lang, gising na kami kasi may kailangan kaming maabutan. Gusto kasi namin ma-witness yung pagdaan ng ship under the Guangan Bridge at sunrise. I mean, ilang beses lang ba natin masasabi na na-experience natin yon? Iconic ship, iconic bridge, iconic sunrise. And sobrang happy namin na nagawa namin. Ayan, pakross na tayo ng bridge. Yay! Busan! Ay, ang galing ng skirt ko. Welcome to Busan! Ang saya natin guys dahil na-witness natin yung pag-cross natin ng bridge. Ayan yung bridge. Yan. Ganda. Saya. First time natin sa Busan, South Korea. So, looking forward tayo sa ating tour na gagawin for today. So, yun yung objective natin. Ano bang mga pwedeng puntahan na day tour dito sa Busan, South Korea if nag-cruise ka? Pero happy tayo na nagising tayo ng maaga kasi na-witness natin yung ganitong kagandang morning dito sa Busan, South Korea. Woo! Parang bata lang, saya-saya. Worth it ang lamig and paggising ng maaga. While nagdadock pa ang barko sa Busan International Cruise Terminal, nag-breakfast muna tayo and after that, bumaba na tayo for our Busan Shorex or Shore Excursion. Ito ang first time natin sa Busan. Ang first stop natin, Haidong Yonggun sa Temple. Ang sumulubong sa amin dito, iba-ibang street food and statues ng 12 Chinese zodiac characters. Nandito na tayo sa mismong Haidong Yonggongsa Temple. And yan, under renovation yung 108 steps. So, makita nyo sa screen ngayon kung saan siyang banda and kung ano yung mga repairs na ginagawa. Pero, close siya now. Tapos, opening time is from 4:30 a.m. to 7 o'clock p.m. So, yan. And then free. Walang entrance fee. Tapos, dito na makita yung Golden Buddha na napakalaki. And makita nyo sa screen ngayon kung ano yung itsura niya. May coffee shop din sa loob na may view ng dagat. At 10:30 a.m., nasa Haeundae Beach na kami. Ang ganda. Lawak ng beach. So, ang ganda ng pagkakadevelop. Malawak. Ayan. Kita nyo yun, yung boardwalk. From there to there. Lawak. Tapos, ayun, sa background natin, kita nyo yung mga buildings.
Yan, ganun kahaba ang beach na to. Ang ganda talaga ng sikat na araw. Nagiging pastel yung mga kulay ng mga bagay-bagay. Nakaka-amaze. Happy place ko talaga ang beach. Kahit mainit, okay lang na mainit, okay lang nagitata. As long as nasa dagat ako or nasa beach, masaya ako. Hindi ko papansinin yun. Pero syempre, protected naman tayo kasi may sunscreen naman tayo sa mukha. Kaya, no worries. Next stop, Gamcheon Culture Village. Composed of colorful houses, minsan tinatawag na Machu Picchu of Busan or the Santorini of the East. Yung mga daanan sa residential areas makikipot, parang maze. Maliligaw ka if walang guide and if i-explore mong mag-isa. Sikat na sikat dito itong statue of the Little Prince and the Fox. May corner sila dito na photo spot kung saan pumipila ang tao para makapagpa-picture sa kanila. Ayun yung itsura nung photo spot tsaka si Little Prince and Fox. Makikita nyo ngayon. Yung guide namin, may binigay na map sa amin. Pwedeng i-collect lahat ng 4 stamps. May designated stamp areas. Originally daw, ang Gamcheon ay settlement for refugees ng Korean War. For decades, nananatili itong low-income area. Pero noong 2009, nagkaroon ng public art project na nag-transform nito into a vibrant district na dinarayo na rin ng mga turista. Pero marami pa ring locals na nakatira dito so bawal mag-ingay and pumasok sa mga private areas. Dinala tayo ni Jun dito sa coffee shop na may magandang view. Makita niyo sa screen ngayon kung ano yung itsura. Maganda nga naman talaga, in fairness. Tapos konti lang yung tao. Maliit, di ba? Maliit lang yan, pero cute. Very quaint. Yeah, quaint. Queen. Tapos may balcony dito and sa taas may parang roof deck na pwede rin mag-coffee doon. Pwede dali tapos may picture-picture. Tapos konti yung crowd dito. Ganda. Ay, Ganda. dito I love. daw nag-shoot yung Samsung commercial. Oh. Yun. Samsung A6. Binilan ni Ses si Yosh ng similar to lactic acid ito. bacteria. Yay! Yan, Inulin improves Little colon Prince. function and Favorite also niya eh. helps kidney function and Tsaka diuresis. maganda kasi It's si Yosh rich in gusto niya ng dietary mga fiber roses, mga and flowers. has a high water Ayan. absorption. PM na nung nakarating kami sa lunch stop namin. Ang Gukje Market. Seafood lunch tayo ngayon. Abalone, scallops, live octopus, and fish. Gumagalaw-galaw. Tinry mo si Jackie. Really? Honest review. Hindi ko malasahan ng octopus. Mas nalasahan ko yung sesame oil at saka yung Actually, yung sesame oil malakas. yung soy sauce. Baka ibig sabihin one more pa. Pero hindi siya malansa. Walang lansa at all. Ang kumuha ng footage na kumakain ako ng live octopus yan si Kimpoy Feliciano. Hi Kimpoy! At 3:30 PM nasa BIFF Square na kami. Ito ang shopping stop natin. Maraming stores selling souvenirs and skincare products. Nandito tayo ngayon sa Busan International Film Festival Square kung saan maraming mga shops na pwedeng bilhan ng kung ano-ano. May ventilador,
Merong kumot, may unan, and souvenirs like magnets, skincare, meron din dito. Name it, mga damit, nandito lahat. So, mahabang street to na nakaline yung mga iba-ibang klaseng tindahan na pwedeng bilhan ng mga pasalubong. So, explore muna natin ngayon to and we have 1 hour para malibot yung lugar na to. Pero pinaka-pakay talaga natin is, of course, skincare. Titingin tayo ng mga pwedeng bilhin ng mga skincare items na pwedeng iwi sa Philippines. By 5 p.m., nasa port na kami ulit. Pero dahil na pa-shopping si Ces, magta-taxi fund muna tayo bago tayo sumampa ulit ng barko. Ayan. Okay guys, so pagdating sa port, doon pa pwedeng i-taxi fund pala yung mga items na pinamili from Busan. So eto si Ces nakapila, inaalam niya kung ano yung process. Ayan. Pero kailangan yata mag-fill up ng taxi fund na form. And just like that, na-achieve na natin agad ang goal natin na makapag-cruise papuntang Korea. Yay! Travel goal achieved! Pero hindi pa tapos ang journey natin. May ilang araw pa tayo on board. So, akyat na ulit tayo ng barko. Nagpahinga and nag-shower na muna ulit tayo. Tapos, dinner. And guys, kasama pa rin natin sina Kerwin. Excited na siya kumain. Tsaka cookies niya, yan. Tapos si Jack. Ayan. The Feliciano Brothers, Kim Poy and King. Ayan. And of course, Ces, ang aming prinsesa. Kahit na may third eye siya ngayon. Doctor Strange. May abalone. May abalone. Sa ulo. Bawal yan ah. After that, nanood kami ulit ng Silk Road and met the cast. May bayad to ng $45 each. Thank you. But first, can you say hi to the vlog? We're from the Philippines. Day 4, high seas. Again. At 6 a.m., ready na ulit tayo for our morning run. Yes, dapat consistent tayo. Consistency is key. Wow, cheka. Full day ulit tayo dito sa barko, so it's a good time to try the other attractions. Most ay libre naman, pero may mangilan-ngilan na may bayad. Yung iba kailangan i-reserve sa app. Dito sa Deck 15 and 16, sa pinakataas na floors, makikita ang most attractions. Andito ang Flow Rider, which is simulated surfing activity. May bayad yung instructor fee. And sa same area, you'll find Ripcord by iFly. Ito yung parang skydiving. Yung buong group namin, sinubukan to. Ayan, this is me. Yan. Nakailang seconds naman ako na lumulutang. Ito naman si Ces na dinidribble ng instructor namin. Tapos itong North Star, glass enclosed observation pod siya na tumataas tapos may view ka of the ship from the top. Parang Ferris wheel pero isang gondola lang. Parang ganun. Na-try na namin to a few times sa previous sailing namin. Pero this time, hindi kami makakuha ng slots kasi fully booked. May bayad din to usually. Pero sabi ng isang nag-comment sa previous video natin, Hi Roosevelt Kadungog 3615, kapag daw nakadakang ship sa port, some of these attractions can be enjoyed for free. Ako,
next time, ite-take namin yung advice mo yan. Tatry natin kung makakalibre tayo. Although di pa namin na-try na ganyan kasi lagi kami bumababa kapag nakadock ang ship sa port of call. Tsaka yung rock climbing, free din siya. Pila na tayo for the rock climbing. Kinakabahan si ako. Bilang 40 years old. Grabe! Nagawa ko! Yay! Kakatapos na natin umakyat dyan. And successful naman. Sobrang saya kasi na-reach ko siya parang 2 minutes and 20 seconds yung inabot ko para ma-reach yung bell sa taas. Pero yung beginner lang yung na-try natin. Sa first time ko naman, so I think okay na yun. Ang important, natapos ko siya. Hindi lang ako bumitaw nung after kong ma-reach yung peak. Kasi natatakot ako na baka hindi ko magat yung support. Basta natatakot lang ako kaya bumaba na lang ako ng hindi naglalambitin. As in, yung mga bato-batong yan, yung mga steps pa rin yung ginamit ko pagbaba. Pero ang saya, kung magpupunta kayo sa Spectrum of the Seas or any Royal Caribbean na may ganito, i-try ninyo. Masaya siya. Hindi siya ganun kahirap. Kayang-kaya nyo. Ito yung Royal Theater. Suking-suki kami dyan. Every night, nanonood kami ng mga shows talaga. Iba naman ang palabas gabi-gabi and most niyan ay libre naman. Most nito ay di naman kailangang i-reserve. Pila ka lang. Madalas din kaming tumambay sa music hall. Siya yung main na bar on board and sa Star Moment. Karaoke naman yan. May mga swimming pools, spa, and gym din sila. May sauna din. Na-try ni Sess na mag-sauna. 1 person at a time daw. Tapos may changing area at shower area din yung sauna nila. So, hindi na kailangang bumalik ng room para mag-shower, mag-change ng clothes, ganon. Pag-usapan na rin ng dining. Dito sa Spectrum of the Seas, may 7 na complimentary restaurants and food spots. Ito yung mga yon. Kung dito ka kakain, kahit saan dyan sa 6, wala ka nang kailangang bayaran. Included na yan sa booking mo. Unless order ka ng premium items like alak, ganon. Pero kayang-kayang mo matapos ang cruise nang hindi gumagastos sa food. Ito ang main dining room, ang biggest proper sit-down restaurant on board. Ideally, smart casual lang suot dito. Pero marami rin naman kaming napapansin na naka-t-shirt lang, pero pinapapasok naman. Basta wag ka lang siguro magsando, shorts, swimwear, or tsinelas. Pero kahit plated ang dining style dito, unlimited pa rin yan. Papapiliin ka ng appetizer, main course, and dessert. Pero actually, you can order more. Kunyari, natakam ka sa 2 appetizer, pwede mong orderin pareho. Or kunyari, gutom na gutom ka, hindi ka makapili between steak and chicken. Orderin mo pareho kung mauubos mo naman. Or kung halimbawa, nasarapan ka sa steak dayan, tapos gusto mo pa ng isa, pwede kang mag-request ng isa pa. Okay lang yun. Kami ni Yosh, lagi kaming umu-order ng cheese platter kahit wala sa menu. Lagi naman kaming binibigyan. Okay lang naman daw. Punta naman tayo sa next complimentary resto. Ito naman ang Windjammer. Dito naman buffet style. Sobrang daming choices. May Chinese, Indian, Western, ganun. Basta international. Although napansin ko, mas maraming selection ng Singapore sailing kesa dito sa China. Pero yan, buffet naman yan, so unlimited pa rin. Meron ding Sorrento's na New York Pizzeria. Unli din yan and complimentary din. Tapos, Cplex Doghouse na hotdog truck sa loob ng Cplex. Free lang ang mga yan. Lahat. Lahat libre. Yung sa La Patisserie, may mga items na free and meron ding may bayad. Pero meron ding silang tinatawag na specialty restaurants na may bayad.
Kung natakam ka sa kanila or nagsawa ka na lang sa luto sa mga complimentary or wala lang, gusto mo lang gumastos or may extra budget ka, pwede kang mag-try dito. Over the years, na-try namin yan halos lahat. Dati na-try namin yung Jamie's Italian by Jamie Oliver. Kung family naman kayo and gusto nyo ma-entertain habang kumakain, masaya dito sa teppanyaki kasi performance level yung pagluluto nila. May mga tricks sila and parang comedy show na rin. Very entertaining. Yung Wonderland naman, sosyalan level. Very bougie. Alice in Wonderland yung theme tapos sobrang innovative na mga dishes. Ang creative ng presentation. Kakaibang experience pa rin to. So, ngayon naman, ang tinay namin ay Chops Grill, nakilala sa mga sobrang laking steak. Room service is also available pero may $7.95 na service charge plus 18% gratuity per stateroom, except sa continental breakfast. Since this is the last full day before disembarkation, may mga kailangan pa tayong gawin. Una, pwede na nating i-claim yung passport, usually in the afternoon sa may elevator areas. And your room attendant will also leave a page na andyan ang mga reminders, including yung disembarkation time mo for tomorrow and bagong luggage tags na i-attach mo sa suitcase mo. I-pick upin kasi ng staff yung luggage the night before disembarkation. So dapat nag-start na rin kami mag-pack ng suitcase. Nagtira na lang kami ng konting damit na pamalit and iba pang essentials. Iwan mo lang sa labas ng room mo yung luggage mo. Ginawa na namin yan before kami mag-dinner dito sa Hot Pot tapos inuman sa music hall. Dinner time na tayo, guys. So, nandito tayo sa The Hot Pot. Located siya sa dulong-dulo ng Windjammer. So, excited ako kasi parang isa to sa mga favorite naming ginagawa. Mag-hot pot. If sa Philippines parang, di ba, parang Haidilaw, parang ganun dito. So, looking forward tayo mag-dinner. So, yung hot pot natin, merong seafood, iba-ibang klase. May prawn, may tawag dito, squid balls, salmon, tapos mussels. And this one, lips, strips, lamb. And dumplings. So, madami assorted. May seafood and may red meat. Tapos may kasama ring dumplings. Yan. So, hintayin na natin yung mga kasama natin. Pero naka-ready na yung soup natin o yung base ng ating hot pot. Hindi siya maanghang. Kami na lang magtitimpla kung gusto natin ng maanghang. Ganda ng sunset. As in, nataon kami sa last day na parang sobrang ganda ng araw. Kasi yung buong araw na to, nakasikat ang araw. Tapos ang ganda ng tama niya. And walang clouds, hindi hazy. Sobrang perfect na ending for our last day dito sa Spectrum of the Seas. Kakalungkot, last day na. Pero ganun talaga. O yan, nag-react si Kerwin. Sabi niya, true. Sad. Ayan. Pamindalawa pa lang. Ang ganda ng mga content.
Day 5, disembarkation. Good morning, good morning. 7:30. Breakfast muna tayo before tayo bumaba ng ship. Kasi inintay din natin yung mga iba natin kasama pa. And of course, kasama pa rin natin si Ses. Last day on the ship. Parang mga kasal. Wow! Pero nag-enjoy siya kagabi, guys. Siya yung queen of the dance floor sa music hall. Queen of the night. Narinig ni Kuya. Ganun. Ganun. Kuya, ganito lang yung tsura ko. Pero, on the dance floor, bigyan mo ako ng mga magandang tugtugan. Batak to sa plaza. Sabay patay. Pero guys, hindi naman talaga ako sumasayaw pero dahil kay Ses, parang na-convince niya lahat na pumunta sa dance floor para sumayaw. Kahit nga si King na tahitahimik, napasayaw niya. Madali lang naman bumaba. Punta ka lang sa assigned na area sa time na indicated doon sa papel na iniwan ng staff sa room mo. Pero dadaan ka ulit sa immigration check kasi papasok ka ulit ng China now. And make sure to pick up your luggage before you exit the terminal. If curious kayo sa presyo and kung magkano ba dapat ang i-budget, na-discuss na namin ito sa previous video natin. Panoorin nyo na lang yun kasi mas detalyado yun and may breakdown tayo ng expenses doon. Ayun na! Sa next videos natin, iikot naman namin kayo sa Shanghai. Magpapublish tayo ng Shanghai Travel Guide, sample itinerary, and marami pang iba. If hindi ka pa nakasubscribe, just click the subscribe button and the bell icon beside it and select all para notified ka kapag may new videos tayo. If meron pa kayong mga tanong, comment lang kayo below or follow and tag us on Instagram, X, formerly Twitter, or TikTok. Just search at The Poor Traveler, single L. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!